May ipis daw sa paresan na yan. Kung makikita nyo, habang minimix siya, biglang may lumutang na parang kulay black or brownish. Slow motion natin. May mapapansin kayong mga lumalabas na kulay black or brownish? Tapos, may isa na naman ulit. So, ano kaya yan? Isa ba yung ipis or insekto? Or baka naman sangkap lang talaga yan na minimix dyan sa paresan? Kaya disclaimer ha, wala po akong intensyon na siraan kung sino man yung may paresan na yan. Pero isa lang ang masasabi ko dito, yung hygiene preparation lang talaga ng mga pagkain. Kasi, syempre naman, ayaw naman natin na mapahamak yung mga customer natin and ayaw din namin bilang isang customer na baka merong mangyari sa aming tiyan. Lalo na at ako ay nagkaroon ng gastritis kamakailan lang. Panoorin naman natin yung buong video. So, 28-second video po yan. So, mapapansin nyo, hinahalo-halo yung lutong paresan na yan. Pero habang hinahalo, merong lumutang na 2 beses na kulay black, no? Black or brownish, tapos medyo maliit siya. So, pagkakamalan mo talagang insekto siya. Pero, hindi ko talaga ma-confirm kung insekto nga ba yan or hindi. Kasi mahirap talagang i-distinguish, no? So, slow motion siya para naman makita nyo ng mabuti. So, as in, inislow ko na talaga siya at kayo na ang humusga. Merong nag-react at nag-defend na isang dating nagpapares na sibot daw yung nakitang parang kulay dark brownish na yon. So, pakinggan natin yung kanyang paliwanag. Nagre-react doon kay Kapares Mami TV na may ipis daw yung binebentang pares ni Kapares Mami TV. Alam niyo ko ba kung ano yon? Meron kami noon, yung tinatawag niyang sibot. Eto yun oh. Ayan Eto yung sibot. Nakala nyo ipis. Ha? Akala nyo ipis yung nasa pares niya. Ito yun oh. Merong malaki niyan. Akala nyo talaga ipis yan. Ha? Sa susunod na magko-comment kayo, ha? Iayos-ayos nyo kasi yung sibot, ganyan talaga yan. Natural na nilalagay yan sa pampares. Pampabango talaga yan. Kasi kami ay magpapares way back 2022. Naglalagay rin kami ng ganito. Kaya sa mga nagsasabi na ipis yon, sibot po ang tawag doon ha. Sibot ha. Nanggigigil ako sa inyo eh. As a reaction, hindi mo rin talaga kasi masabi ng todo kung confirm nga na ipis yan or hindi. So, meron talagang description na pwedeng ihalin tulad sa isang insekto pero hindi mo pa rin makonfirm kasi hindi klaro yung visibility ng video. And syempre, hindi din naman natin pwedeng alisin yung mga pwedeng angle of the story na baka nga isang sangkap yan talaga na ginagamit para sa mga boto, yung mga parisan, para pampalasa, pampabango. So, I cannot really confirm. Kayo na ang bahalang humusga. Here is my take. I-relate ko sa aking experience as a healthcare profession, no? Lalong-lalo na nag-work ako doon sa operating room. So, kapag hindi ka sure yung mga instruments na gagamitin para sa pasyente na isasalang for an operation, mapa minor or major operation, consider it as contaminated. Kesa naman nagagamitin mo yung unsure na equipment na yon na punong-puno pala ng bacteria o kaya virus tapos gagamitin sa loob ng katawan ng pasyente, syempre at risk siya ng infection. Tapos kapag may complication, tapos baka mag-arrest pa yung pasyente, sino yung mabablame? Yung mga naka-duty ng mga nurses, doctors. At ang worst, baka possible na pwedeng ma-revoke ang license mo. So, ganong way, yung level ng nakakatakot na level, no? So, in terms of kapag kakain ka sa isang paresan or turo-turo, gotohan, along the streets, kapag hindi ka talaga sure sa sanitation level, sa cleanliness, yung mga ganon, o kaya yung reputation talaga ng pagkain, better yet, humanap ka na lang ng ibang kainan, no? Kaysa naman kapag hindi ka sure, tapos napilitan ka pang kumain, tapos mamaya-maya sumakit yung tiyan mo, hindi pala sanay yung tiyan mo na kumain sa mga street foods, edi ikaw din yung kawawa. Hindi naman sa
naninira, no? Kaya lang, it is a case-to-case basis. Kasi meron din talaga ng mga tao na talagang na-immune na kumakain sa mga street foods. Pero meron din yung mga tao na yung mga first-timers or hindi gaano kumakain sa street foods na mukhang hindi pa sanay. So, uh, case-to-case basis, pero much better na maging maingat kung ano yung sinusubo mo na mga pagkain. Kasi mahirap na lunok pa ng lunok, hindi mo pala alam kung ano yung nilulunok mo, di ba? I-relate ko naman yung personal experience ko na nagkaroon ako ng gastritis with suspected H. pylori. Ang nangyari kasi sa akin, nagsimula ito December, mild lang. Basta every hangover, nararamdaman ko talaga yung hapdi ng tiyan ko, tas January, and then may kinainan ako nung February, tapos may nainom ata ako na tubig, tapos ang sarap-sarap na sinerve na pagkain, no? Fresh pa yon, as in warm, bagong luto. Tapos kinabukasan, dun na, sobra na talagang naramdaman ko yung tindi ng hapdi ng tiyan, tapos every after akong kumain, grabe, alam mo yung bloated na parang puputok na yung tiyan mo, ganun yung nararamdaman ko. Tapos magsusubside after 1 hour, then pagkakain na naman ako, ganun na naman. So, nagpa-check up ako, binigyan ako ng mga gamot na pampakalma ng tiyan, pero hindi pa rin eh. And then, binigyan na ako ng mga antibiotic. So, parang nag-try yung tatlo. Try medication ako, then after 1 week, ayun na. At least nag-subside naman na. So, ngayong third week, pinagpapahinga ko na yung tiyan ko, although meron pa rin ng konti. So, ngayon, iniiwasan ko na talaga na maglabas-labas. So, yun yung experience ko na hindi ko makakalimutan. Kasi, may mga kakilala ako na pinabayaan nila yung tiyan nila tapos nagka-develop ng ulcer, tapos nagka-develop ng neoplasm kasi nga natatakot silang magpa-check up, yung mga ganun. So, ako talaga nagpa-check up ako. So, ngayon, ayun, pinagpapahinga ko yung tiyan ko. So, siguro, kapag babalik na naman ako sa paglalabas-labas, baka hindi na kasing tulad ng dati. Kasi, tumatanda na tayo, we have only one life to live, and ayokong sayangin pa yung mga years. Kasi, ayoko pang magkaroon ng ganitong graming karamdaman, no? Kaya, health is wealth, and alagaan natin ang health natin. Kaya I hope na may natutunan kayong aral, hindi naman siguro sa paninira, no? Pero syempre, health is wealth, no? Maging health conscious din tayo. And kapag no choice talaga, hindi wala talaga tayong choice, kundi talagang makipagsapalaran sa sikmura natin. So, I cannot blame everybody, pero yun nga kasi we are living in a practical world. So, wala na tayong magagawa talaga doon. Not unless maging wise ka sa kung saan ka kumakain, and dapat hindi naman siguro masama kung magiging mapili ka paminsan-minsan sa kinakainan mo. Okay, so thank you guys. Follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po. Follow me kung gusto niyo pa more about me. And then, syempre, malaking tulong na rin kapag i-follow niyo rin ako sa mga other social media platforms ko. So, thank you so much. Have a nice day and alagaan ang sarili. Mwah!